Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Na tayo po lahat mga minamalay, dumalangin sa ating malapay noon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa oras at buhay. Nagmumula sa iyo at sa pagkato'y binibigay mo po sa amin, kami sama-sama sa iyong pong pagpupuri sa iyo sa bumagdamag na ito malapay. Bawa po lahat sa pandalangin ng aming great member Banglista, Walde Estrada, Almeida, ay po mga minaman na mga manggagawa. May kami kapatawaran, sa mo kami nasumpa sa pagkasala siya. Patawarin mo ang bawat sa aming Panginoon. Huwag mo naman tignamin ko pagkasala ko di puso nagsisisi sa oras na ito. Gawin mo kami karapat dapat tumanggap na yung mga salita. At sa pagkakaroon salita, langisan mo yung mga salita patabang lingkod sa kanay wala magagawa. Basahan lamang, alikabong lamang sa harapan. With gamitin daloy papapalang espiritual. Sa aming mga minamahal kapisadako, ito lalo ang pumaminamahal na beloved viewers. Pagpalami kami at sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, kami cast out in the mighty of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamalaya makaupo at ating pong pagsalu-saluhan ang kabutihan ng malapay noon sa araw na ito. May po lahat sa kampanya ng ating pong beloved ordained preacher. Ako po'y bumabati na isang magandang umaga sa ating mga minamalang mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Saan mo kayo naroon mga minamahal? Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo po'y nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at ipinanguna po natin po ginagalang at minamahal Banglista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Yung gising na palakpak mga minamahal, praise the Lord. Amen. And we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida and sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeida. Magandang umaga rin po sa ating pong mga minamahal mga manggagawa, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, maging sa ating mga beloved workers natin mga minamahal na pinangasiwaan po ng ating pong beloved ordained preacher, Brother Bubuinir, sa kanyang manananak, beloved Mr. Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin na pong kunin ang ating pong mga Biblia at ating pong pag-aralan ng salita ng Diyos. Dito sa Aklat ng Mateo, kindly, from the book of Matthew, chapter 25, verses 1 up to 13. Ating basahin itong talatang ito. We keep on reading this one. Babasa na natin ito ever since. At yan po mga minamalay, atin na pong kumaaring ang ilan na kabisado na. But what really God wanted us to know this day? Kindly. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kabanatay 25, talatay 1 hanggang 13, ito pong sinasabi, kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang at ang 5'ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangagantok silang lahat at nangakatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayo nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki, at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan, at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi,
Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tingnan niyo mga minamahal, sabi diyan, the kingdom of heaven is likened unto 10 virgins. Ito po mga minamahal, sabi diyan, ang kaharian ng Diyos ay katulad noong 10 berhen. Amen. At kung titignan natin the representation of these virgins, ito daw po mga minamahal ay these are the would-be bride. These are the would-be bride of the bridegroom. At pag sinabi nating bride, mga minamahal, this refer to the church of the living God. Lahat po magsabing amen. Everybody shout amen. Pag ibig sabihin, in-example niya yung kabuuan ng iglesia na mahal na Panginoon ay ihinalin tulad dun sa 10 berhen. Amen. Amen. At yan po mga minamahal, kung titignan natin mga minamahal, take note verses 1 up to 4. The 10 virgins were waiting for the coming of the bridegroom. Lahat ng anak ng Diyos, lahat ng iglesia, lahat ng membro ng iglesia ng mahal na Panginoon, lahat yan naghihintay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Klarado yan mga minamahal, ha? Pero tandaan po niyo mga minamahal, ang sabi diyan sa verse 4, kung titignan natin mga minamahal, sabi diyan, verse 2, and 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps, and took new oil with them. But the wise took oil in their vessel with their lamps. Ibig sabihin mga minamahal, naghihintay nga ang mga anak ng Diyos. Pero hindi lahat naghahanda sa pagbabalik ng Diyos. Amen. Magkaiba po yun mga minamahal. Maraming naghihintay pero hindi naghahanda. Amen. Take note, magkaiba po yan. Kaya napakahalaga mga minamahal, ano bang dapat gawin? Hindi sapat na ikaw ay dumadalo lang. Hindi sapat na ikaw ay masasabing ikaw ay mabait na Kristiyano. At hindi sapat na sabing ikaw ay naghihintay sa Diyos. Kailangan makita at may sagawa ang paghahanda sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Another thing na dapat natin mabasa dyan, mga minamahal, lahat ng 10 berhen ay qualified to become bride. Amen. Lahat ng mga anak ng Diyos, tumanggap kay Kristo, qualified yan na maging pinili ng mahal na Panginoon. Lahat ng tinawag. Amen? They are qualified. But take note, only 1/2 ang pinapasok sa dulang doon sa okasyon ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, masakit man sa katotohanan, even though God or we wanted to join the salvation prepared for us, ang pinakamasakit na katotohanan ay kapag hindi tayo mag-prepare, kapag hindi tayo maghanda, bagamat masabing naghihintay tayo sa pagbabalik na mahal na Panginoon, nakakatakot na baka tayo'y mapabilang dun sa mga hindi makakapasok. Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Another thing, verse 5. Kung titignan niyo yung verse 5, mga minamahal, kindly, pakiproject yung verse 5. Ang sabi diyan, mga minamahal, ang 10 berhen, yung lahat ng mga anak ng Diyos, they slumbered. Wala na yung ating verse 5. Amen. Ang sabi diyan, mga minamahal, sa verse 5, sabi diyan, while the bridegroom tarried, habang ang bridegroom ay nagtatagal, mga minamahal, while the bridegroom tarried, they always slumbered and slept. Ibig sabihin, mga minamahal, whether we like it or not, we accept it or not, darating ang panahon habang tayo naghihintay, ang 10 berhen, ang mga anak ng Diyos,
makakaramdam ng pagod, makakatulog. Amen? Amen? Kaya ibig sabihin, walang magmamalaking ako'y parating malakas. Walang magmamalaking ako'y parating on toes. Walang magmamalaking ako'y parating handang-handa. Sapagkat klarado sa sinabi ng talata, mga minamahal, yung 10 birhen, dahil nagtagal sa paghihintay sa bridegroom, sila'y inantok at nakatulog. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, lahat na makakaramdam ng pagod at makakatulog sa kakahintay, no one could ever boast at magsabing, ako'y malakas. Sapagkat hindi natin pwedeng pabulaanan ng talatang yan. Sa oras na ito, mga minamahal, maaring ayaw mong aminin, pero maaring ikaw ay nanlalamig, maaring ikaw ay nagdadalawang isip. Amen? Maaring ikaw, mga minamahal, ay you don't care. What's important is, dumadala ako at masabing iniintay ko ang pagbabalik ng Diyos. But are you preparing for that? Nagiging handa ba tayo, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note the verses 6 and 7, kindly. Ang sabi diyan, and at the midnight, there was a cry made, behold, the bridegroom cometh. Ibig sabihin, mga minamahal, sa hating gabi, ito yung oras na masarap matulog. Amen. Amen. At yan po, mga minamahal, ang oras kapag ikaw ay natutulog, you are vulnerable. Ibig sabihin, hindi mo alam talagang whatever will happen. If tulog na tulog, kakasarapan ng tulog eh. At ang sabi diyan, defenseless tayo. At tayo po, minamahal, unaware of what is happening. Doon daw darating ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung totoo yan, mga minamahal, paano na yung mga taong nagsasabing, hinihintay ko ang sinyales. Naghihintay lang ako ng sign para bago ako bumalik sa paglilingkod. Na magpapakainit ako kapag nakita ko na ang sign na yan. Paano yan? Sabi niya, darating ang mahal na Panginoon sa oras na ikaw ay sarap sa pagtulog. Amen? Sa oras na ikaw ay very much vulnerable. Whatever will happen, bahala na. Isang bagay o oras, moment na kung saan hindi mo alam kung anong nangyayari sa ibabaw ng mundo. Pag sinabing midnight, paano natin masasabi pag sinabing midnight? Alas 12 yan? Amen? So, ibig sabihin pala, dapat gising ako ng alas 2 hating gabi. Amen? Amen? Kung titignan niyo Google, mga minamahal, o sige niyo yan, pag sinabing midnight, hindi ibig sabihin alas 12, ibig sabihin alas 12 ng hating gabi yan. Sapagkat when we speak of a worldwide, yung alas 12 natin sa Pilipinas ay hindi pareho ng alas 12 ng Amerika o Europa. Amen. O so ibig sabihin, kung midnight nila at midnight natin hindi magkatapat, paano na yan? So hindi pinag-uusapan diyan ang eksaktong oras. Pag sinabing midnight, ang pinag-uusapan diyan, darating ang Diyos sa oras na hindi mo alam. Sa oras na ikaw ay wala kang magawa dahil ikaw ay tulog na tulog ang pakiramdam mo at alam mo ay talagang maski na anong mangyari sa ibabaw ng mundo, hindi wala kang magagawa. At yan, tutunog ang pagkaka ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Kulang na palakpak yan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Verse 8 and 9. Anong sabi ng verses 8 and 9? Sabi niyan, yung 5 foolish virgins, sa totoo lang, they have the capability to buy. Meron silang kakayahan na gawin ang pagpapakainit. Meron silang gawin, meron kakayahan para sila ay makapag-prepare sa pagbabalik ng bridegroom. But they failed to do the correct estimate. Hindi sila naghanda. Hindi sila naging wise. Hindi nila pinagpreparahan. Paano kung hindi dumating nga na maaga yan? Amen? They missed the calculation.
Kaya nga mga minamahal, ang sabi na ng verse, 5 virgins have the but they were found short in preparation and estimate. And the foolish said unto the wise, give us kindly, give us. But the wise answered, praise the Lord, give us your oil. Said unto the wise, for our lamps are gone out. Next. Ano sabi diyan? But the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us. Sa oras na yon, mga minamahal, pakatandaan po natin, mga minamahal, darating ang oras na yung mga hindi naghanda, sabi nga, lahat makakarinig ng pagbabalik ng Diyos. Lahat ng 10 virgins, lahat ng anak ng Diyos, lahat ng tinawag na mahal na Panginoon, makakarinig ng pagbabalik ng Diyos. E yan yung sinasabi naman, ops, bakit nawala yung katabi ko? Amen? Ba't ako lang naiwan? Amen? Dahil alam natin na kung kailan yung pagbabalik ng Diyos sa oras na yan. Dahil ang sabi ng talata, all the 10 virgins were able to listen or hear the coming of the Lord. Ang masakit, hindi ka handa. Kapag hindi ka handa, kaya nakita mo, yung katabi mo na wala, na rapture, ikaw na iwan. Amen? Ang gagawin mo dyan, tika, pwede ba tulungan mo ko? Amen? Pero habang bumili kayo, habang ikaw ay nagsisikap para habulin, para mag-prepare, huli na ang lahat dahil dumating na ang mahal na Panginoon. Tawag nila dyan, one trip lang yan. Walang second trip. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. So, meaning to say, that yung parables diyan, mga minamahal, ang nagsasabi diyan, maraming Kristiyano ang naghihintay pero hindi naghahanda sa pagbabalik na malapit. Paano ba maghanda? Sabi dito mga minamahal, Christians who wait but do not prepare are those who do not have time to read the Bible. Grabe ka, brother. Anong koneksyon yan? Amen. Sa totoo lang, mga minamahal, nakita nyo kung bakit the wisdom of God, bakit gagawa tayo ng project na bibigyan natin ng Bible yung mga walang Bible? Amen? Bakit kayo pinaisip ng Diyos yan sa mga nangunguna sa atin, mga minamahal? Sapagkat napakahalaga ang pagbasa ng Biblia. Amen. Lahat na may Biblia pumalakpak ng napakalagas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang tanong, lahat ba nagbabasa ng Biblia? Amen? Kung pupunta ka sa bahay, pasyalan natin ngayon ang kanya-kanya nating bahay. Isa sa pinakamakapal ang alikabok na libro ay ang Biblia. Dahil ginagamit lang natin ang Biblia, yung iba nga mga minamahal, kinukuha lang at iniipit lang dito. Kapag nandito nga sa bahay sambahan, sometimes hindi na natin binabasa kung ano ang ating Biblia. Amen? Tumabas Lunes hanggang Biyernes, wala man lang tayong daily Bible devotion. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, paano ka ba makaiwas para ikaw ay hindi ma-deceive ng dyablo? Remember, mga minamahal, pakatandaan po natin mga minamahal, kindly, dito sa aklat ng Mateo, ang kabanata 24, talatay 3 hanggang 4. Amen. From the book of Matthew, chapter 24, verses 3 and 4. Amen. Dito po ang sinasabi, at samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman. Sa 11, sa verse 11. Sa 11, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, napakahalaga na tayo ay magbasa ng Biblia sapagkat
it is the only way for us not to be deceived. Para hindi po tayo madaya ng kaaway. Amen? Tingnan nyo yung mga hindi nagbabasa ng Biblia, anong binabasa? Internet, online. Amen? So pinaniniwalaan natin mga minamahal kung anong nandun sa Biblia, sa online mga minamahal. Pero nakakalimutan na natin basahin, i-connect doon sa salita ng mahal na Panginoon. We prefer or give much time sa online. Mga kung ano yung mga kasabihan na nandun, mga minamahal, na nakakatulong din. Amen? Pero sometimes mga minamahal, walang Kristong laman. Amen? Anong ibig ko sabihin walang Kristong laman? Maaaring yung mga sinasabing ay prinsipyo galing sa mga nabasa mga libro. Pero ikaw ay man ay magkaroon ng katalinuhan tao, masigit pa rin ang katalinuhan galing sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mas mahalagang basahin mo ang Biblia. Amen. Magkaroon ka ng 1-2 bersikulo isang araw, malaking bagay na yan. Amen. So ang Kristiyano nakakalimutan ng basahin ng Biblia, mga minamahal. At wala ng oras. Yung walang Biblia, sinasabi niya, wala akong pambili, pero may pambili ng cellphone. Wala akong pambili, pero may pambili ng load. Wala akong pambili, pero mayroong pambili ng mga magagandang damit. Because we just take that for granted. Ang kahalagahan niya, we are not preparing for the coming of Christ. Amen? Totoo, masabing tayo naghihintay. But we are not preparing for the coming of Christ. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo pa daw po mga minamahal, ay para makaiwas to, because tandaan nyo, there is that so-called Antichrist. Lahat magpumalakpak ng malakas sa mahal na Panginoon. Take note Antichrist, hindi anti-God ang darating. Anong ibig sabihin? Anong kahalagaan yan? Ano pa kakaiba ng Brother Joben? Ba't sinabi mo anti-Christ tapos anti-God? Ano pa yan? Kindly mga minamahal dito sa 1 John. Kindly, 1 John chapter 4 verses 1 up to 3. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang 1, kabanatay 4, talatay 1 hanggang 3. Ito po ang nakasulat. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Hesukristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tingnan ninyo mga minamalang talatang yan, mga minamahal. Sa English, kindly, sa verse 1, ang sabi diyan mga minamahal, kung titignan natin mga minamahal, sabi diyan, Beloved, believe not every spirit, but try to spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Kindly. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ came or come in the flesh is of God. Ano bang Christ? Ibig sabihin ng Kristo. Kristo meaning God came in flesh. Diyos na nagkatawang tao. Yan ang Kristo. Amen? So kapag ang nagsasabi sa iyo ay ang Kristo ay yung si Jesus ay tao lang. Hindi niya sinasabing God became flesh. Amen? So, yan ang Antichrist. Kapag nasasabing, may kausap ka nasasabing, ay, si Jesus, maliit na Diyos. Hindi niya sinasabing, the God, the only God, came down to earth and became flesh. Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Pilipos ang kabanata 2, talatay 5 hanggang 7. Kindly. Amen. Sa aklat ng Filipos, kabanata 2, ang talatay 5 hanggang 7. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya,
bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay That's na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagko sinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Palakpakan po natin ang napakalakas mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal, ang sabi diyan, let this mind be in you. Magkaroon kayo ng pag-iisip na katulad nito, which was also in Christ Jesus. Pareho dapat ang ating pag-iisip sa mahal na Panginoon. Sabi niya, kindly, sabi niya, who being in the form of God, sino ang mahal na Panginoon? Siya yung God. Amen. Siya, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Anong ginawa niya mga minamahal? But made himself of no pretension and look upon him the form of a servant. That was made in the likeness of men. Yung Diyos na kaisa-isa, siya po'y naging Kristo, siya'y Diyos na nagkatawan tao. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Noong siya po ay nagkatawan tao, mga minamahal, hindi po siya Diyos. Siya po ay anak ng Diyos. Pero sino ito? Siya ang kaisa-isang Diyos. Nung para ikaw ay maligtas, ako ay maligtas, kanyang hinubad ang kanyang pagka-Diyos upang ikaw at ako magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So anong ibig sabihin para ikaw ay hindi madaya? Magbasa ng Biblia. Amen. Lahat ng wala pang Biblia, sumigaw ng praise the Lord. Huwag magsinungaling, okay lang, sabihin niyo wala pa, pero pangarapin na magkaroon tayo dahil napakahalaga na mayroon tayong kanya-kanyang Biblia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Second, Christians who wait but do not prepare are those who start to love life here on earth. Yung mga taong nawiwili na dito sa babaw ng mundong ito, pag-usapan ng rapture, hindi na yan masaya. Yung mga taong nawiwili na sa kanyang buhay sa babaw ng mundong ito, pag-usapan ng kaligtasan, hindi na yan malaking big event sa kanya. Bakit? Sapagkat normal na lang sa kanya, gusto ko na dito. Nakita niyo yung asawa ni Lot? Maminamahal? Sinabi ng mahal na Panginoon, okay, umalis kay John dahil gugunahin sa Sodoma Gomora. Ang puso ni Lot, asawa ni Lot, mga minamahal, nakatingin pa rin doon sa kayamanan, sa karangyaan ng Sodoma Gomora. Bakit? Dahil masarap mabuhay doon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo po mga minamahal ay na-rapture, mga minamahal, at ang ating puso ay nandito pa rin sa mundong ito, magiging haliging asin tayo. Baka magbagsakan tayo mga minamahal, hindi tayo makaangat-angat sa lupa. Amen? Pero sabi diyan, anong dapat gawin ng mga anak ng Diyos? Tandaan ninyo mga minamahal, huwag na huwag maalis sa ating isipan na ang ating pagkamamamayan ay hindi dito sa lupang ito. Ang ating pagkamamamayan ay doon sa kalangitan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay citizen ng langit, mga minamahal, mamuhay ka bilang anak ng Diyos. Amen? Hindi ka citizen ng impyerno. Ikaw ay citizen ng kalangitan. Amen? So anong dapat gagawin natin mga minamahal pag ikaw ay citizen ng kalangitan, mga minamahal? Ibig sabihin, all the laws, all the policies, all the strategies na ginagawa ng Panginoon para ikaw ay maging isang citizen, full-fledged citizen, mga minamahal, ginaganap dapat natin ito. Ang nung kalooban ng mahal na Panginoon, mga salita ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, we are, sabi nga ng talata, mga minamahal, pagkauhawan mo ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabing nauuhaw ka sa salita ng mahal na Panginoon, hindi mo yan tutulugan. Hindi ka matatamad magbasa ng Biblia. Hindi ka tatamad magpuri. Hindi ka matatamad magdumalo sa banal na gawain. Bakit? Nauuhaw ka sa bawat salita ng mahal na Panginoon. Amen? Alam niyo yung uhaw? Ang uhaw,
maski na ganyang kaliit na lang o kaya basta water ang kailangan mo, iinumin mo yan dahil uhaw na uhaw ka. Amen? Amen? At yan, totoo yan mga minamahal. Ang ilang mga sundalo, anong ginagawa ng ating mga kapatid mga minamahal, maski na marumi, dahil uhaw na sila, nilalagyan lang nila kung anong tableta yan, tapos ininom nila, just for them to live. Because uhaw na uhaw sila. Ganon daw dapat mga minamahal. As the deer panted, sabi diyan mga minamahal, kung paano nauuhaw ang usa sa tubig, ganon daw dapat ang mga anak ng Diyos sa kauhawan sa salita ng mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, aklat ng Pilipos, ang kabanata 3, talatay 13 hanggang 14. Amen. Mula sa aklat ng Pilipos, kabanata 3, talatay 13 hanggang 14. Praise the Lord. Malapit na po tayo magtapos sa mga minamahal. Aklat po ng Pilipos, kabanata 3, talatay 13 hanggang 14. Ito po ang nakasulat. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dapat daw ang mga anak ng Diyos for us to prepare for the coming of Christ. Huwag alisin ang excitement patungkol sa langit at buhay na walang hanggan. Dapat excited ang mga anak ng Diyos. Amen? Pag pinag-usapan ng kalangitan, amen, naisip niyo na ba mga minamahal kung anong buhay natin doon? Amen? Na pagdating natin doon, mga minamahal, sabi niya, wala nang luha ang papatak sa iyo, mga mata, hindi ka na mapapagaw, hindi ka na wala sakripi, lahat. Dapat kung magpapakain sa iyo, liwanag yung sariling kaharian ng mahal Panginoon. Ibig sabihin, napakasarap na buhay. Amen. Amen. Pero tandaan po niyo mga minamahal, sometimes, hindi natin dinidream na abutin ang bagay na yan. Dahil sa tagal, kaya nga when the bridegroom tarrieth, sabi ng talata mga minamahal, dahil sa sometimes tayo mga minamahal ay medyo napapagod at sometimes nakakatulog tayo. Amen? Pero sabi ng Biblia mga minamahal, hindi dapat mawala ang excitement ng mga anak ng Diyos kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Excited na excited tayo mga minamahal. The way we dress, the way we serve, the way we sing, the way we work sa lahat ng araw natin mga minamahal, dapat patungo doon sa kalangitan na yan. Amen? Dahil yan ang dahilan kung bakit ang mahal na Panginoon nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Upang ikaw at ako na supposed to be hindi karapat-dapat, gawing karapat-dapat na magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong dapat daw gawin mga minamahal? Si Pablo, anong ginagawa niya? Hindi ko inaring inabot ko na. Hindi daw tumitigil ang mga anak ng Diyos na excited. Amen? Nakaligtaan na, bautismuhan naman ako. Nakatanggap na ako sa mahal na Panginoon. Tama na yon. Hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos na excited sa kalangitan. Amen? Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, things that you have done already, forget it. Amen. And think of something na pwede mo pang magawa para mapaglingkuran mo at mapalugdan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yun ang pag-prepare. Yun ang paghahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? Every day. Kaya nga sabi nga ng ating beloved preacher, mga minamahal, huwag mong isipin na may araw pa, kundi minuto, segundo. Isipin mo parati darating ang mahal na Panginoon. Tandaan nyo, sa oras na tulog tayo, saka darating ang magsasabing, the bridegroom is coming. Amen? Sa oras na yan, mga minamahal, dapat siguraduhin mo, mga minamahal, na bagamat ikaw ay nanlulupaypay, ikaw ay nanghihina, pero hindi ka tumitigil sa pagdama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Bagamat ikaw ay dami-daming problema, dapat ikaw, marami mga pagsubok sa iyong buhay,
parating may luha ang iyong mga mata, okay lang yon. Ang importante, hindi ka nawawala ng pag-asa na hindi ka pinababayaan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Bakit ang sabi na Apostol Pablo, sabi niya, nagmamatulin ako, mga kapatid, hindi ko pa naring abot na tapat ang bagay ginagawa ko. Nililimot ko ang bagay na Quran at tinutuko mga bagay na hinaharap. Next. Sabi niya, nagtutumulin ako. See? Tingnan niyo kung gaano ka-excited ang anak ng Diyos. Hindi siya naglalakad ng normal lang. Nagtutumulin ako na sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Dapat daw, everyday, panibagong lakas, panibagong kagalakan ang ating gagawing paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal, ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! The third, the last thing, mga minamahal, Christians who wait but do not prepare are those who ignore the signs. Napag-aralan natin minsan, mga minamahal, sa Bible study natin, mga minamahal, na may mga Kristiyano, alam nila na kapag kumulog ang kanluran, pumunta sa kanan, ay magtatag-ulan. Alam na yan. Amen. Kapag yung hangin galing sa kanluran, papunta sa hilaga, alam nila, ay magtatag-init na. Alam na magagaling sila, pero hindi nila pinapansin, mga minamahal, ang mga signs happening. Amen. Ng muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pinag-usapan yan nung preacher's meeting, mga minamahal. Amen? Ayon sa mga paglalahad ng mga nakasama sa preacher's meeting, mga minamahal, na sinabi yan mismo ng ating beloved daughter, ating pong beloved evangelist, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, kailangan dapat daw aware tayo dun sa mga signs that are happening. Well, alam natin, mayroong tinatawag na giyera, may tinatawag tayong famine, alam na memoryado na natin yan pestilence. Amen. Kindly, ating basahin yung talatang yan, just 2 verses lang. Matthew chapter 24 verses 6 to 8. Amen. Matthew 24 verses 6 up to 8. Amen. Kito pong sinasabi, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapot hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako, datapot ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Take note mga minamahal, alam na natin yan. But that time, ang sabi niyan, kung sinabi niyan, sa last, kindly mga kapatid, dito sa verse 8, ang sabi ng verse 8, all these are the beginning of sorrows. Ibig sabihin mga minamahal, yung mga lindol, yung mga nakikita narinig natin mga minamahal na mga giyera, mga civil wars, mga minamahal, amen? Yung gutom, yung malnutrition na nangyayari, mga minamahal, and even those pestilence. Pero tandaan niyo mga minamahal, noong time na yon, beginning lang of sorrows. Meaning to say, more will come. Worst will come. Amen? Amen. Kaya nakita niyo mga minamahal kung tubira ang COVID-19? Paano tumira? Tinan niyo yung war, bakit paano lumalaki ang bawat giyera ng dispute ng bawat bansa, ng bawat lahi, mga minamahal, because more will come. Earthquake, mga minamahal, kung nagkikita niyo, grabe, nasa ring of fire tayo because of the volcanoes, because more will come. Amen? Pero sabi ng talata, if that is just the beginning of sorrow, meaning to say, expect, asahan mo, we have to really ibig sabihin mga minamahal, dapat hindi tayo basta-basta bumibigay. Ihanda natin ang sarili natin na mayroong darating. Tanong natin mga minamahal, paano kaya mapupunta sa kabutihan ng Diyos yung mga nangyayaring ganyan?
Bakit mayroong giyera, may sinabi diyan, mayroong mga pestilence, may COVID-19. Amen? Just a matter of saying. Dahil kung wala yung mga distractions na ganyan, hindi magigising sa katotohanan ang Kristiyano. Hindi siya mariremind na sasabihin niya, be ready. Maghanda ka na. Darating na ako. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Everybody shout, praise the Lord. So kapag naririnig natin yan, mga minamahal, huwag kang hahaya-hayahay, kapatid. Amen? Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, kung ano man ang nasa isip mo ngayon, nakala mo, pasarap-sarap ka pa at okay, huwag kang magpakasarap dyan. Tandaan niyo, mga minamahal, nung dumating ang great flood during the time of Noah, sabi bago dumating yan, sabi si Lolo Noah, magsisi kayo, kundi darating ang matinding baha. Pinagtatawanan lamang siya. Na-realize lang ng mga tao na totoo pala ang sinasabi ni Lolo Noah nung dumating na yung baha at naisara na ang pintuan ng arka. Amen? Amen. Huwag tayong magaya sa katulad nun, na saka na lang tayo kikilos na taayusin natin kapag naisara na ang arka at paparating na ang malaking baha. Huwag tayong kikilos na para bang magkakaroon ako ng extra work para humabol ako. Pupunta ka na lang, hihingi ka ng oil, bibili ka ng oil para lang habulin mo ang pagdabalik na malapay. Dahil sabi niyan, habang ikaw ay bumibili, darating na malapay noon, wala ka nang aabutan. Sasabihin ng malapay noon, sino kayo? Hindi ko kayo nangakikilala. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Kulang na palakpag yan, mga minamahal. Pero tandaan niyo, mga minamahal, sa mga tunay na anak ng Diyos, bago dumating ang mga bagay na yan, mga minamahal, yung pagbabalik na malapay noon, narinig ko ito minsan sa mahal na pastor, na bago dumating yung mga bagay na nakikita natin, mga minamahal, pagpapalain ang mga anak ng Diyos. Oh! Pakibasa huling talata, mga kapatid, aklat ng Hagay. Kindly, Hagay, ang kabanata 2, talatay 6 hanggang 9. Kindly. From the book of Hagay, chapter 2, verses 6 up to 9. Beloved instrumentalist, please. Sa aklat ni Hagay, ang kabanatay 2, ang talatay 6 hanggang 9, dito sinasabi, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, minsan na lamang sandaling panahon at aking uugain ang langit at ang lupa at ang dagat at ang tuyong lupa at aking uugain ang lahat na bansa at darating ang mga bagay na nais ng lahat ng bansa at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan po natin na napakalakas, mga minamahal, ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord! Nagtataka ka, bakit COVID-19, lahat ng tao aburido kung paano sila magkaroon ng pera sa araw-araw nakakainin, pero ang Kristiyano nakakabili ng mga properties? Amen? Amen? Nakakada problema ang bumundo, pero nagdaratingan ang mga nagtatayo ang mga churches, mga chapels ng anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat bagamat dumating, sabi, yuyugyugin ko ang langit, lupa, lahat. Amen? Pero darating ang pagpapala, kaluwalhatian para sa aking mga anak. Malaman mo natin ang ating malapay noon. Hindi maliliglig, hindi maliligalig ang Kristiyano na totoo. Na handang-handa sa pagbabalik na malapay noon. Kung sa oras nito, mga minamahal, nagra-rattle ka, tingnan mo yung preparasyon mo sa pagbabalik ng Diyos. Amen? Amen? But if you are prepared, ang sinasabi ng talata, mga minamahal, sabi niya, the desire of all nations shall come. Sabi niya, and I will fill this house with glory.
Grabe. Palagpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Magtataka ang mga tao, paano nakakakiti ang mga yan ang dami-daming problema? Paano nila nasosolve, gumagaling ang kanilang mga karamdaman? Wala naman doktor, wala namang gamot. Pero gumagaling ang COVID-19. Nagtataka sila because God said, I will fill this house with glory. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Silver and gold are mine. Sabi ng mga Panginoon, the glory of the latter house shall be greater than the former. Ibig sabihin, mga minamahal, pataas ang pagpapala ng mga anak ng Diyos. Amen? Lahat yan, pag sinabi pagpapala, triple blessing yan, di ba? Physically, spiritually, and financially. Nakikita niyo mga minamahal, yung dati-dati, kunting kibot ka, mabigyan ka na ng kunting rebuke, bumibigay ka na. Pero ngayon, giningitan mo na lang. Thank you, Lord. Amen. Salamat. Binigyan ako ng pagkakataon na marimain ng mga mangangaral. Wala na yung sakit. Bakit? Tumataas ang iyong pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shall praise the Lord. Kung ikaw, mga minamahal, dati-dati, sinasabi nga natin, dati-dati kubo lang ang kayo, pero bakit ngayon meron ka ng mga bahay na malalaki, mga bato? Meron dati-dati wala kang trabaho, pero may trabaho ka na ngayon. Dati-dati kinamumuhian ka dahil ikaw ang black sheep sa pamilya, pero ngayon kapag may problema, tinatawagan ka, kinakausap ka. Nawala na yung dati na ikaw. Isa ka ng bagong nilalang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Pakatandaan po natin mga minamahal. Let's make sure that when we wait unto the Lord, the same time, we prepare for the coming of God. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. I will bless the Lord forever. Amen. Praise the Lord. I will trust Him at all times. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. He has delivered me from all fears. He has set my feet upon the rock, and I will not be moved. And I say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Second stanza. Amen. Praise. Hallelujah. Whom have I in heaven Praise the but Lord. you? Jesus. There is none I desire beside you. 'Cause you have made me glad, And I say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer,
my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. See the signs. Pakiramdaman ang nangyayari sa mundo. Kung sa tingin natin, mga minamahal, ito nagpapakita na muling pagbabalik ng mahal na Panginoon. Anong ginagawa mo? Bakit parang baliwala lang? This is the time for us to prepare. Ito ang oras na tayo'y dapat magsipaghanda. Tayo po natin dumalangin. Dakilang Diyos sa mabanal sa iyong pangalan naming pinakamama na Panginoon. Maraming salamat po, Manapay. Sa kagalakan ipinanalagak mo sa aming mga puso. Patuloy kami pinangahawakan. Binibigyan ng katatagan upang aming harapin lahat ng mga takot sa aming buhay. Mga pangamba sa aming mga buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Parati mo pinadama sa amin. Hindi mo kami pinababayaan. Humihingi kami kapatawaran sa lahat ng aming mga nagpapakasal. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Waldo Estrada Almeida, ay po maminamal na manggagawa. Gabayan mo kami sa bawat araw ng aming buhay. Huwag mo kaming hayaang mawalay sa iyo. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga personal panalangin. Kung tayo po may magkaramdaman, kalawang kamay sa pati ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga sa buhay na sa ating lapit sa malapay, dalawang kamay taas. Walang posible sa Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa ating Espiritu, kami kapag palayasin lahat ng gawa ng kaos sa oras ito. Sa pandalangin ng aming gagamit ng Evangelista Waldo Estrada Almeida, ang pumaminaman naman manggagaw. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, kasaut in Jesus' name. COVID-19, kasaut in Jesus' name. Kasaut, apalupay, kasaut in Jesus' name. Bilipandaos, kasaut in Jesus' name. Pagkabagabagis, kasaut in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus, kasaut. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen. At top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Ang kinin natin na yung ating po nga may pinalangin, ito po mga minamalay ating natanggap na. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan po natatapos mga minamahal, yung ating po nga pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. Tayo po itutuloy na po sa ating po mga announcement. At narito na po ang ating po nga ating beloved elder, Brother Noel, para po sa ating po nga mga announcement. Praise the Lord. Purihin at dakilahin natin pong pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved elder. Brother Joven Perez, sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At bago tayo dumako sa ating mga regular announcements, mga minamahal ko, ay patuloy tayo, mga minamahal ko, sa pagkalap ng kaukulang halaga para atin pong maisakatuparan yung ating pong current project, mga minamahal ko, ano yung pagkukumpuni ng atin pong mga nasirang bubong. Pumalakpak muna ang mga anak ng Diyos. At ngayon ay tagulan na po, kaya talagang kinakailangan mapalitan, mga minamahal ko, yung mga may butas at nabulok ng yero, mga minamahal ko. At atin lamang i-update yung ating pong
nakalap na halaga. Mga minamahal ko, last July 11, tayo pinakakuha ng 1,334 pesos. At nung nakaraang July 14, that was Wednesday, tayo po ay nakakuha ng 443 pesos at umabot po yan, mga minamahal ko, ang total po niyan, mga minamahal ko ay 1,777. Ngunit mga minamahal ko, hallelujah, talagang mabait ang ating mga pinakamamahal ng Panginoon. At nag-abuno na po ang ating pong beloved kuya ng worth 6,000 pesos na yero. So, nung kahapon, Huwebes po yata, mga minamahal ko, at ng Friday ay naikabit na po yung siyam na piraso at meron na lamang pong natitirang isa, mga minamahal. Amen? At medyo nahirapan daw, mga minamahal ko, na talagang makita lahat ng mga butas kapag sila po'y nasa taas at given na po yan, mga minamahal ko. At ating pong daragdagan, mga minamahal ko, yung kakulangan, mga minamahal ko, ng itong 1,777, mga minamahal ko, para talagang mga minamahal ko, hallelujah, makumpuni na po, mga minamahal, yung baka may tumagas pa, mga minamahal ko, at mapunuan, mga minamahal ko, yung inabono, mga minamahal ko, ng ating pong banal na iglesia. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, huwag nating kaliligtaan na mas lalo pang pinagpapala ang mga nagkakaloob kaysa sa mga tumatanggap, ang mga bukas na mga palad ng mga anak ng Diyos. Mga minamahal ko, hallelujah, sila yung mga minamahal dinadaluyan ng mayamang biyaya na ating pinakamamahal ng Panginoon. So huwag tayong manghinawa na sa anumang proyekto, mga minamahal ko, tayo po'y magkaroon, mga minamahal ko, ng ambag, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At narito po ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin yung ating pong mga ipagkakaloob, mga minamahal ko, upang madagdagan po natin itong hawak-hawak po nating 1,777 pesos. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal, sa ating pagbibigay. Dakilang Diyos, mapagpala na aming Ama banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamabal na Panginoon Kristo. Kami po yung nagpupuri para sa salamat sa itong ito ng pagbibigay namin, special offering, mahal na Panginoon, para sa aming proyekto ng pagpapalit ng mga silang bubungan, mahal na Panginoon, upang kung umulan man, mahal na Panginoon, hindi na magkaroon ng tagas, mahal na Panginoon. Aming kagalakan, lubos, mahal na Panginoon, patuloy mo kong ginagamit sa pangangailangan ng iyong banal na Iglesia, mahal na Panginoon, sa lahat ng uri ng proyekto, mahal na Panginoon, sa masaganang pagpapala na aming tinatanggap sa iyo. Mahal na Panginoon, kaya o Diyos, salamat po, pagpalain mo po, tas basahan ng iyong ito, mahal na Panginoon, darig mo po, nang hindi mabilang na sa pagpapala, mahal na Panginoon, siksik-ligilig at umaapaw, mahal na Panginoon, sa lahat sa pagpapala ng spiritual, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, lahat ng tinatangkilik na kaloob ng negosyo, trabaho, ipanman pananim, mahal na Panginoon, yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo din po, mahal na Panginoon, lahat ng yung mga anak ay magkaroon ng kaya sa lahat ng bagay, namin sa kititibay, kagalak, patuloy mo magamit sa lahat ng uri ng pagbibigay. Mahal na Panginoon, yung mga anak, mahal na Panginoon. Salamat po sa masaganang pagpapala, mahal na Panginoon. Amin dinadalangin po ang lahat natin sa pagkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Lister de Almeida. In the name Praise the Lord, hallelujah, at ang mga Panginoon magpala
sa kanyang mga anak, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang very active, mga minamahal ko, sa kanilang mga extra givings, mga minamahal ko, para isakatuparan po, mga minamahal ko, ang ating pong naturang proyekto. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko, sa ating pong mga announcement, mga minamahal ko, patuloy ang ating pong pagsasagawa ng ating pong banal na gawain 3 times a week, mga minamahal. Dito pa rin po sa ating address, 157 along Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At 3 beses, mga minamahal ko, sa loob ng 1 linggo, mga minamahal, meron tayong midweek service na yan po ay sa darating na Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At yung ating pong Friday overnight worship na kagaya po ng ating pong isinagawa ngayon, mga minamahal ko, tayo po'y nag-umpisa ng 9:00 ng Friday ng gabi at tayo po'y natatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At kuminsan medyo nag-extend po tayo ng oras. Depende, mga minamahal ko, amen, sa ating pong isagawang programa. At yung ating pong Sunday General Worship, 9:00 ng umaga ng linggo, mga minamahal ko, at tayo po'y nagtatapos, mga minamahal ko, ng 3:00 hanggang 4:00 ng hapon. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At yung pong ating Bible study, mga minamahal ko, talagang sabi ng ating mga kapatid na host doon sa naturang Bible study, mga minamahal ko, natuwa sila nung nakaraang Tuesday, sapagkat marami na po ang kapatiran na talagang naglaan, mga minamahal ko, ng panahon para makadalo sa naturang Bible study. Amen? Marami pong choirs na talagang nag-participate, mga minamahal ko. Amen? At yan, mga minamahal ko, ay talagang thumbs up sa mahal na Panginoon. Amen? Talagang hindi po tayo nalulugi, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po, mga minamahal ko, ay maglaan ng ating pong oras, ang ating pong mga efforts, mga minamahal ko, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya patuloy po nating suportahan, especially doon sa mga kapatiran, mga minamahal ko, na malapit sa nabanggit na lugar. Mga minamahal ko, dyan sa may Barangay Tubag, sa residence po ng ating beloved Brother Romy Benitez. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Tuwing Martes po yan, 2:00 ng hapon hanggang 5:30 o kuminsan umaabot yata ng 6:00 ng hapon. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Meron po tayong lay hands, meron po tayong counseling, at doon sa mga nagnanais ng mga makadiyos na payo, mga minamahal, meron tayong katanungan sa mga beloved brothers. Mga minamahal, handa po kayong paglingkuran ng ating beloved ordained preacher dito sa kanyang preacher's area, mga minamahal ko. At doon naman sa mga beloved sisters na medyo light ang kanila po mga katanungan, mga concern, mga minamahal ko, ay punta na lamang po kayo dyan sa may information table, mga minamahal ko. At nandyan po ang ating beloved sister Vines para kayo, mga minamahal ko, ay maaasikaso. At yung ating may practice po ang ating beloved adults choir pagkatapos po ng ating closing prayer. At sundan ng mga ating beloved singles and youth choir. At magkasunod-sunod na po, mga minamahal ko, pagkatapos po nila ang ating Jesus Finest Generation Choir. At kung wala na tayong nakaligtaan, mga minamahal, tayo na pong lahat ay sama-samang tumayo. Amen? Nagising na, mga anak ng Diyos. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, at tayo po sama-samang magpasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon, at atin naman pong talagang nairaos na maluwalhati ang isang Friday overnight worship. Pumalakpak muna ang mga Kristiyanong tunay. At narito po muli ating beloved brother Saldi de Guzman para pangunahan po tayo sa ating mga pananalangin ng pagtatapos. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal, sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala namin Ama, banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamabala pa ni Kristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat, mahal na Panginoon, sa taglay po namin kalusugan, kalakasan, na nagmumula sa iyo, pagpatuloy ka na iyong paglingkuran, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik.
Salamat po, mahal at muli amin na sila ang sikat ng araw at kaganoon likha na mapangyari ang unat ng iyong ang mundong ito na tinatama sa naming kinabubuhay, mahal na masagana na nagmumula sa iyo. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pinagpalat nilingkasan mo namin paglilingkod sa iyo sa magdamag na ito. Mahal na Panginoon, mula pa kanina, kagabi hanggang ngayon, mahal na Panginoon, upang kami po rin pasalamatan. Mahal na Panginoon, salamat po mula sa pag-iimsi, sa makalangit na awiting joyful at sulim song sa buhay na patutuloy yung mga anak. Mahal na Panginoon, sa espesyal na awitin po ng aming beloved children, sa espesyal na awitin po ng aming beloved finance with youth singles choir combined, mahal na Panginoon, pag-ilusong po na mainam sa aming kaligitnaan at tangin namin kayamanan kagalakan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ganon din po sa bahagi ng pagbibigay ng aming kapatandog na siyang susi ng pagpapala, mahal na Panginoon. Salamat po, higit at lubos po namin pinasasalamatan, mahal na Panginoon, dakilang banghilyaw ng kaligtasan na dala po namin iniig ng mga aral na siyang tanglaw gabay sa lamin ng aming buhay tungo sa aming kaligtasan sa tulabag mo namin pamuhay ito, mahal na Panginoon, may pananampalataya, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa patuloy mo, mahal na Panginoon, pag-ipo ng mga kaluwa na nakapiling po namin sa paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, sa araw po ng bukas, mahal na Panginoon, na may pagbuklodin mo kami ng lahat yung mga anak, mahal na Panginoon, na lubos na sasabik ng katulad ng una namin pag-ibig upang di na kami mawalay sa iyo, mahal na Panginoon, yung mga anak na hindi po namin nakasama, mga kapatid, mahal na Panginoon, mga tuwanggap, nagpabautismo sa banal na pangalan mo, mahal, hindi na po dumadalo, mahal na Panginoon, namin mga mahal sa buhay, ipuin mo din po, makasama at makapiling po namin, sila mahal sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, sa espesyal awitin po namin, mahal na Panginoon, sa aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, malusog na lakas sa pangatawan, aming kagalakan, mahal na Panginoon, muli mo siyang tayo sa iyong banal na pilpito, mangaral po sa amin, sa buong sangkatauhan, mahal na Panginoon, wala imposible sa iyo, mahal na Panginoon, lahat ng bagay ay pangyayari sa iyo. Samantala na yung pag-iwahiwalay, mahal na Panginoon, kung paano kami pinarating maluwalhati na sa lugar na ito, mahal na Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon, ligtas maluwalhati sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Proteksyonan mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Ikaw lamang aming inaasahan, mahal na Panginoon, sa alang araw na ito na mapanganib, mahal na Panginoon, kakabagan mo kami, mahal na Panginoon, sumamin ang kapayapaan, kagalakan, mahal na Panginoon, gisalat ang pag-ibig, ay sumamin lahat ay yung mga anak maging sa aming kapwa-tao upang kayo maging ilaw, asinan sa libutan ito, mahal na Panginoon. Salamat po sa pagkalatang panalangin aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen.